tayo ngayon sa atin pong pag-aaral. At ito po ay ito po ang mga katotohanan po ito tungkol po sa buhay po ni Noe. No? Kasi dati, yung buhay ni Noe ay nababasa na natin sa mga libro, no? Sa mga polyeto, no? ng mga reliyon during that time. Subalit, ay dito, para makumpirma po natin kung ang atin ba noon na nakita o natutunan ay batay po ba, no? Sa mga aral po ng ating Panginoon. Kaya ang ating paksa po, mga kapatid, ay may kinalaman po sa lessons from the life of Noah. No? Lessons from the life of Noah. So, dito tayo mag-focus ngayon sa mga karakteristik, no, ng mga lingkod ng ating Panginoon, no? Ng mga mananampalataya, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. So dito sa aklat po ng Genesis chapter 6 na ating binasa kanina, Noah's life demonstrates God's grace, faithfulness, judgment, and preservation of His people. Kita ho natin dito, mga kapatid, yung grace ni Lord, yung katapatan ng Panginoon, yung kanyang judgment sa mga tao, at yung tinatawag po na kanyang pagbukod o pag-preserve po niya, no, ng kanyang mga tao. Okay? So, nakita ho natin, of course, sa ating binasa po kanina, na ang tao po, kaya ang dahilan kung bakit sila ay binura ng Panginoon, because of sin. No? Tandaan po natin yan. Okay? Because of sin. Kaya si Noah po ay isa sa pinakakilalang tao sa Biblia. No? Of course, ay nabuhay siya sa panahon na ang mundo ay puno ng kasamaan, karahasan at katiwalian. During that time, may mga katiwalian na po. No? Hindi lang po yan ngayon. Gayunpaman, namukod-tangi si Noe bilang isang tao may takot sa Diyos. Kita ho natin yan at namumuhay ng may pagsunod sa Kanya. No? Dahil sa Kanyang pananampalataya at katwiran, pinili siya ng Diyos upang gumawa ng isang daong o isang barko at iligtas ang buhay ng tao, ng kanyang pamilya at ng mga hayop mula sa malaking baha. Ang buhay ni Noe ay nagtuturo sa atin tungkol sa kabanalan, okay, ng Diyos, sa kanyang paghatol laban sa kasalanan. Kita ho natin dito, at sa kanyang biyaya at sa kanyang bayan at sa pagpapalang dulot ng tapat na pagsunod sa Kanya. Kaya tama ang sabi ni Lord na pagka tayo ay sumunod sa Lord, ano po ang kaakibat? Pagpapala. Pagka hindi tayo sumunod sa Diyos, anong kaakibat? Pagpapalo. Di ba? Oo, pinapalo po talaga ni Lord. No? Okay? So, yung background po ni Noah o ni Noe, Noah was the son of Lamech. No? Tatay po niya si Lamech, and Lamech was the son of Methuselah. Si Methuselah po, tandaan po natin mga kapatid, ay siya po ang pinakamahabang buhay na tao sa buong mundo. Ilang years po siya? 969 years ang kanyang buhay sa mundo. Halos 1,000 taon. No? Siya po ang pinakamatanda, siya po ang pinakamahabang buhay sa buong mundo. No? Di po ba ang mga tao ngayon pababa na pababa? Yung edad. Di ba? Okay. So during the time, ay ganun po ang edad. Makita ko natin sa Genesis chapter 5, verse 27 up to verse 29.
And of course, yung tatay po ni Methuselah ay si Enoch. Tandaan po natin yan, no? Kaya si Enoch, ang kanyang apo sa tuhod ay si Noah. Si Noe. Di ba? No? Meron siya kasing lolo, meron pa siyang lolo. Di ba? Kaya ang lolo niya, si Methuselah, lolo din niya si Enoch. Tatay niya si Lamech. Tama po? Okay. Malinaw po ba yan, mga kapatid? No. Ulitin natin. Okay. Si Noe, ang tatay niya si Lamech. Ang tatay naman ni Lamech, si Methuselah. 969 years hanggang buhay. Yung tatay naman ni Methuselah, si Enoch. Okay? So, malinaw na po. Kaya dito po, makita ho natin na Noah was the father of 3 sons. Okay? Sino po? Si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Tatlo po yung kanyang anak, mga kapatid. Okay? So, dito, makita ho natin, number 1, sa ating pong pag-aaral po ngayon, Noah found grace in the eyes of the Lord. No? Nakasumpong po si Noe ng biyaya ng Diyos sa mga mata ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ho dito, mga kapatid, basahin po natin ang aklat po ng Genesis chapter 6, no? Verse 8. Okay? Genesis chapter 6 verse 8, sabi po dito, mga kapatid, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Okay? So, ano ibig sabihin sa mga mata ng Panginoon? Ito po ba ay literal na mata ng Diyos? Hindi po. No? Ibig sabihin ng mata ng Panginoon, mga mata ng Panginoon, ibig sabihin ng kapangyarihan, no? Ng ating Diyos na buhay. Hindi ito taong Diyos. Amen? Nakatulad doon natin. Kaya naman niya sinasabi na meron siya mata para maintindihan natin siya. Amen? Para makilala natin siya. Okay? So, mahirap naman na sasabihin ng banal na kasulatan ay walang mata ang Panginoon. Hindi ho, ganon, mga kapatid. So, dito, kita ho natin na malinaw, God is the God of all grace. No? Makita ho natin. Kung si Noe po ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, tayo din po ba nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon? Nakasumpong po tayo ng biyaya? Amen. No? Nakasumpong din po tayo ng biyaya po ng Diyos. Kaya tayo nandito po ngayon sa Lord. Amen? Kaya po tayo nandito nga naglilingkod, kaya tayo po ay binigyan ng kaunawaan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya tayo po ay patuloy po na inaaruga ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay nakasumpong sa biyaya po ng ating Diyos. Kaya dito makita ho natin na si Noe po ay namumuhay po siya doon po sa tinatawag po punong-puno ng kasamaan. No? Basahin po natin Genesis chapter 6 verse 5. No? Sabi po dito sa wikang Tagalog, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. No? Sa verse 13, no? Sabi po dito, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila ay aking lilipunin kalakip ng lupa. So nakita ko natin yung judgment ng Panginoon doon po sa mga ginawa, no, ng mga taong iyon, mga kapatid. So during that time, itong dahilan kung bakit ginuna po ng Diyos ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Amen? So, of course, bago niya ginuna po yan, mga kapatid, meron siyang mga utos. Meron siyang mga babala sa bawat tao. No? Kaya nga po, di po ba, inihanda niya yung daong, no? Bago niya ginunaw ang mundo. Kaya dito po makita ho natin, sa bagong tipan ay
hindi lamang po sa lumang tipan na nakasumpong ng biyaya itong si Noe, maging po sa atin sa paglilingkod natin sa Lord, tayo din po ay dinalhan ng biyaya po ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So basahin natin, Titus chapter 2, verse 11 up to verse 12. Sabi po dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So sino naman itong tinutukoy sa lahat ng mga tao? Ito po yung mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya sabi ko dito, ituloy natin sa verse 12, no, sabi po dito, teaching us that denying ungodliness, no, ang biyaya pala ng Diyos ay nagtuturo, no? Ano po ang itinuro ng biyaya po ng Diyos sa atin? Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So malinaw, tinuro po ni Lord sa atin. Kaya biyaya ng Diyos na tayo tinuruan ni Lord. Amen? Biyaya ng Diyos na tayo po ay binigyan ng kaunawaan ng ating Panginoon sa Kanya po mga salita. Sapagkat ang gusto po ng ating Panginoon, natanggihan po natin ang mga kalikuan at ang mga kahalayan ng sanlibutan ito. Ito po ba ay utos po ni Lord? Amen. Tanggihan natin, kapatid. Hindi po tayo ginigipit ng Diyos. Gusto lamang ni Lord na ang buhay po natin ay maging maayos. Amen? Hindi po yan panggigipit, mga kapatid. No? For me, hindi po yan panggigipit, kundi ito po ay tunay na warning sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, ay marapat, mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Ito po yung ngayon, no? Sa atin pong henerasyon ngayon. Ito po yung tinuturo ng ating Panginoon na dapat po tayo ay magkaroon po ng tinatawag po ng matuwid na pamumuhay, no? Sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Pag sinabi mong matuwid, ibig sabihin, sinusunod yung kalooban ng Diyos. Amen po? Sinusunod ang utos ng Panginoon. Sinusunod ang nais po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Now, every blessing from God begins with His grace. No? Lahat po yan ng mga blessing po ni Lord, nagsimula po sa biyaya ng ating Diyos. Now, eternal salvation is by His grace. Temporal salvation is earned by faith and works. Kaya kung makita ko natin na iba po yung eternal salvation kaysa temporal salvation na ito po, mga kapatid, malinaw po na ang eternal salvation is by the grace of God alone. Okay? Kanya lamang po yan biyaya sa atin. Okay? Now, dito po sa temporal salvation, kasama ang Diyos dito, subalit, kasama din po tayo. Amen po? Kasi kaya nga po tayo binigyan ni Lord ng buhay kasi ang gusto ni Lord, sumunod tayo sa Kanya. Amen po? Gusto ni Lord, tayo ay maglingkod sa Kanya, tayo ay sumampalataya sa Kanya. Okay? So, malinaw po mga kapatid, na dito po, Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakita ho, talagang nasumpungan ni Noe ang biyaya po ng Diyos. Hindi po si Lord ang nakasumpong ng biyaya mula kay Noe, kundi si Lord o kundi si Noe ang nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon na katulad din po natin ngayon na atin pong nasumpungan ang biyaya, ang kabutihan po ng ating Diyos. Hindi lamang po siya nakasumpong ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Number 2, Noah walked with God. No? Si Noe ay lumalakad na kasama ang Diyos. Okay? Tayo po ba lumalakad na kasama ang Diyos? Dapat lalakad din po tayo na kasama ang Diyos. Saan man tayo pumaroon, dapat kasama ang Diyos yan. No? Ano man ang kalagayan natin sa buhay, dapat kasama ang Diyos, no? Sa ating paglalakbay sa mundo po ito, mga kapatid. Okay? Kaya sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 9, Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
bukod po na siya ay matuwid na tao, bukod na siya ay sakdal na tao, siya din po ay lumalakad na kasama po yung ating Diyos. Mahirap po lumakad na walang kasama. Amen? Mahirap lumakad na hindi kasama ang Diyos. Kailangan kasama natin ang Diyos sa ating pong paglalakbay sa mundo ito, sa ating mga ginagawa sa araw-araw po nating buhay. To walk with God means to live in fellowship. Kung kasama mo ang Diyos lagi sa iyong paglalakbay, dapat nananahan ka sa fellowship sa Panginoon. Amen? Nananahan ka sa mga kalooban ng Diyos. Yun po yung tunay na lumalakad, no? Na kasama po ang ating Panginoon. Namumuhay tayo sa fellowship, kasama ang Diyos, kasama ang mga kapatid, na tayo ay nagpapalakasan, no? Yung tinatawag din po na obedience, yung pagsunod natin sa Lord, mahalaga po yun. And communion with Him, no? Noah's generation was wicked, yet Noah remained faithful to God. He did not follow the crowd, but followed the Lord. No? Si Noe po, hindi po siya sumunod sa mga mayayamang tao. Hindi siya sumunod sa mga crowded na mga tao o ano mga ginagawa ng tao sa mundo. Kundi siya po ay sumunod sa Panginoon. So, tayo bilang isang mananampalataya, di po ba napakaganda ang example, ang buhay po ni Noe na bilang ehemplo po ng buhay po natin? Amen po? Okay? Na dapat tayo ay sumunod din sa ating Panginoon, mga kapatid. Na bagamat po iba ang pagkatawag ng Diyos kay Noe, tayo din naman ay tinawag ng Diyos para siya paglingkuran. Amen po? Tinawag tayo ng Diyos upang patuloy po na dakilain, sambahin ang ating Diyos. Okay? Sa ating mga buhay. Okay? Now, ano pa po sabi dito mga kapatid? Sabi po dito sa Amos chapter 3 verse 3, sabi po dito, can two walk together except they be agreed? Tingnan niyo po mga kapatid, no? Makalalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila'y magkasundo? Siyempre, pagka ang kasama mo ay ang Diyos, siyempre magkasundo kayo. Amen? Ibig sabihin, nandun yung iyong pagpapasakop sa Lord. No? Kasi hindi po pwede na ang Diyos ang magpasakop sa iyo. Amen po? Kundi tayo po ang magpasakop sa Panginoon. Hindi po pwede na tayo ang mamando sa Lord, kundi si Lord ang siyang magmamando sa atin. Okay? Ganun din po sa partner natin, mag-asawa. No? Pwede ba magkasama kayo na hindi kayo magkasundo? Di po ba? Kaya marami ngayon, mga mag-asawa nag-iwalay kasi hindi na nagkakasundo, karamihan. Di po ba? So, kailangan, para kayo magkasamang dalawa, magkasundo kayo. Amen po? Magkasundo kayo sa lahat para po kasama mo siya lagi sa iyong paglalakbay. Ganon din po sa ating Panginoon. No? Para tayo magkasundo sa Lord, ano gagawin natin? Magpasakop sa Diyos. Amen po? Sumunod sa Panginoon. Okay? Magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Okay? At tayo po ay mag-fellowship, no? Sa Panginoon, kasama po mga kapatid, at kasama po yung kanya mga salita. Kaya nga po tayo merong tinatawag po na fellowship, meron tayo tinatawag na pagsamba, meron tayo tinatawag na mga Bible studies, kasi po, mahalaga po yung ating fellowship. Amen? Tayo po ay lumago, tumatag sa ating pong paglilingkod sa Lord. Now, Micah chapter 6, verse 8. Ano sabi ho dito? Sabi dito, kanyang pinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. No? Napakilala si Lord sa tao kung ano ang mabuti. Kaya po, tinuturo ni Lord sa atin kung ano po ang mabuti sa buhay po natin. At tandaan po natin si Lord, hindi ho nagtuturo ng masama. Amen po? Puro kabutihan ang itinuturo po sa atin ng ating Panginoon. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? So required po ito. May hinihingi si Lord sa atin, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ano po hinihingi ni Lord sa atin? Tayo po ay magpakababa sa harapan ng Panginoon. Tayo ay lumakad na kasama
yung ating Diyos. Yun po ang required, ang hinihingi ng ating Panginoong Diyos na buhay. Yun po ba required sa atin? Required po sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po doon, during the time sa mga Israelita, maging din po sa atin, na dapat po ay kasama natin ang ating Panginoon sa araw-araw po nating buhay. Okay, next, Colossians chapter 2 verse 6. Bilisan lang po natin kasi mahaba po ito. Sabi po dito mga kapatid, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. So malinaw po, no? Na kung saan po ay, kung tayo po ay sa Panginoon, kung tinatanggap natin ang tunay at totoong Diyos sa ating paglilingkod na ito, kung tinatanggap natin ang mga aral ng Panginoon, malinaw po na tayo po ay magsilakad dapat katulad sa Kanya. Okay? So that is number 2 mga kapatid, Noah walk with God. Kaya ganun din po dapat ang gagawin natin, na tayo dapat ay lumakad na kasama po yung ating Panginoon. Number 3, Noah believed God's warning. May warning ba si Lord dito sa utos niya? Yes, meron po siyang warning. No? Naniniwala po si Noah o si Noe ng mga warnings po ng ating Panginoon. Kaya, sabi po dito sa Hebreo, basahin po natin, mga kapatid. Hebreo chapter 11 verse 7, sabi po dito, by faith Noah, being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Sa pagitan ni Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naganda ng 1 daong sa ikaliligtas na kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinutulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Ang utos ni Lord, wala pa siya nakitang baha. Tama? Pero inutusan na sa ni Lord na gumawa ng daong. Di po ba? Ibig sabihin na niniwala siya na hindi pa niya nakikita, sabi ng Biblia. Tingnan niyo po. Ganon din dapat tayo, dapat maniwala tayo sa Lord. Amen? Na kahit doon din natin nakikita mga kapatid, yung ating mga kahilingan, yung ating mga desire ng ating puso, dapat makita ho natin na magtiwala tayo sa Diyos na mga bagay na yan na gusto natin, na hinihingi po natin, ay ibibigay po ni Lord ayon sa kanyang nais at kalooban po sa atin. Kaya malinaw po mga minamahal, na dahil sa pananampalataya ni Noe, ay winarningan po siya ng Diyos sa mga bagay na hindi pa ho nangyayari o hindi pa nakikita. Tingnan niyo po ang karakter ni Noe mga kapatid. No, mananampalataya siya, natatakot siya sa ating Panginoon. Kaya ang nagiging resulta po mamaya natin mapag-aralan po ay katagumpayan sa buhay po ni Noe. Amen po? Next, Colossians chapter 1 verse 28. No? Sa ating pinag-aralan doon sa Bible study, sabi ho dito, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So, ang warning nandoon. Winawarningan po tayo ng Diyos. Winawarningan ni Lord itong si Noe. Ganon din po sa atin. No? Winawarningan din po tayo ni Lord. Kaya ho, ang sabi ho dito, basahin po natin, sa aklat po ng Colossus, mga kapatid. Ano po ba ang warning po ni Lord sa atin, sa ating paglilingkod na ito? Colossians chapter 2, verse 8. Ano sabi dito? Malinaw po, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. So warning po sa atin, no? Bago mangyari po ang lahat na iyan, meron na po mga warning ang ating Panginoon sa atin. Okay? Kaya dapat panghawakan natin yung warning ng Panginoon sa atin, yung babala ng Panginoon sa atin, sapagkat may tendency po kapag hindi ho natin ito panghawakan, sigurado po ay tayo po ay matatangay.
Di po ba? Di bali na po na sa ating paglilingkod na ito ay matangay tayo ng tamang aral, mga kapatid. Okay? Okay lang, pero kung matangay ka ng maling aral, napakalaking problema sa iyong paglilingkod sa Lord. Okay? So, basahin po natin, mga kapatid, okay? Yung Matthew chapter 15, mga kapatid. Meron po dito binabanggit ang ating Panginoon, no? Matthew verse 14. Sabi po dito, pabayaan ninyo sila, sila ay mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Pagka ang umakay sa atin, bulag sa katotohanan, okay? Siyempre, ikaw bulag din sa katotohanan, sumunod ka doon sa bulag sa katotohanan, pare-parehas kayo mahulog sa hukay. Ibig sabihin, pare-parehas kayo na hindi nakaintindi, nakaunawa, pare-parehas kayo na hindi tunay at totoo ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. So, sigurado po yun, no? Na sabi po ng Biblia, ay pare-parehas po kayo mahuhulog sa hukay. Natural, dapat ang mag-akay sa atin, hindi bulag sa katotohanan. Amen? Dapat taglay ang katotohanan na mga aral po ng ating Panginoon. Kaya may mga warnings po ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po, ay Noah believes God's warning about a coming flood. No? Winawarningan po itong si Noe na kung saan talaga hong gugunawin na ng Panginoon ang mundo sa pamagitan po ng baha. Even though he had never seen such a judgment, faith trusts God's word before seeing the evidence. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating pananampalataya, hindi ho kailangan yung tinatawag po na makita mo na agad. Kaya ka nananampalataya, di ba? Kasi ang mga bagay na yun na sinampalatayanan mo, hindi mo makikita. Ngunit, ay magkaroon ng katuparan yan, no? Sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya Hebrew chapter 11 verse 1, ang sabi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi siya nakikita, pero darating ang time na magkaroon siya ng katunayan. Amen? Ibig sabihin, magkaroon ng katuparan yung ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, for we walk by faith, not by sight. Okay? Huwag tayong tumingin sa anumang mga nangyayari sa mundo. Basta tayo ay lumakad lamang na kasama po ang ating Panginoon. Lumakad lamang po tayo na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. Faith believes what God says, even when circumstances seem to say otherwise. So, kahit man anong nangyari sa buhay natin, meron tayong mga problema sa pagsubok sa buhay. Tuloy po tayo na lumakad na kasama po ang ating Diyos. Tuloy po tayo na lumakad sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon, katulad po ni Noe, mga kapatid. Noah believed God's warning. Kaya dapat tayo ay maniwala din, sumampalataya tayo sa mga warnings po ng ating Panginoon. No? Kasi si Lord, di naman agad-agad yan magbigay ng kaparusahan. Siyempre, may mga warning muna yan. Amen po? Siyempre, may mga babala muna po yon. Okay? So, kung ang ating pag-asa ay may babala na darating na unos, higit sa lahat si Lord. Amen po? Talaga hong babala din po yan ang ating Panginoon. Kaya ho, malinaw po mga kapatid na tayo ay makita ho natin na maging si Noe na lingkod po ng Diyos ay naniniwala doon po sa mga warnings po ng ating Panginoon. Okay? Next mga kapatid, number 4, Noah obeyed God's command. No? Sinunod po ni Noe yung utos po ni Lord. Okay? Sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga yung utos ng Diyos na lagi nating sundin. Amen po?
Katulad po nito, ano po bang utos ng Diyos kung bakit nandito tayo ngayon? Di po ba utos ni Lord, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan? Kaya nga po tayo nandito ngayon eh. Kasi sinusunod natin yung utos po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya sabi ko dito, sa Genesis chapter 6 verse 22, thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. So, ginawa niya yung utos po ng ating Panginoon. Hindi niya pinakinggan lang, tapos, tatagos lang sa kabilang tainga, hindi niya ginawa, hindi o. Kundi, pinakinggan niya si Lord, sinunod niya ating Panginoon, hindi lamang sa bibig, kundi sa gawa. Amen po? Ginawa niya ang utos ng Panginoon. Ano utos ni Lord? Gumawa ng daong. Gumawa ng arko, mga kapatid. So, God gave Noah detailed instructions concerning the ark. Ang utos po ni Lord, detalyado kay Noe. Amen po? Sa atin din po, detalyado din po ba utos ni Lord? Detalyado din po utos ni Lord sa atin. Utos ni Lord ang sumamba, utos ni Lord ang pananalangin, utos ni Lord yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, utos ni Lord na tayo lumago, utos ni Lord na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Amen po? Utos po yan ng ating Panginoon. Hindi po utos ng pastor po yan, mga kapatid. Kaya ang sabi ko dito, mga kapatid, ay malinaw po, and Noah obeyed completely, kompleto ang pagsunod po ni Noe. No? Hindi po si Noe nagdadabog nung siya po inutusan ng Panginoon. Okay? So, parang ano lang din po yan, si Abraham, nung inutusan ni Lord na kanyang ihandog ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaac. No? Maagang-maaga si Abraham gumising. Hinandaan niya yung kanyang sarili. Hinanda niya ang kanyang gagawin. No? Dahil nga po ay sa kanyang pagsunod po, no, sa ating Panginoon. Okay? Ganon din po dapat sa atin. Kaya sa atin, pagsamba sa Lord, ay dapat nakahanda na yon. Amen po? Maaga dapat ay nakahanda sa pag-prepare sa ating pagsamba sa Lord. Kung si Abraham nakahanda, dapat ganon din po tayo, mga kapatid. No? Wala pa yung Sunday, Sabado pa lang, nakagayak na po ang puso natin sa Lord. Amen po? Nakagayak na po yan ang isusuot, nakagayak na po ang ating ibibigay sa Lord. Amen po? Nakagayak na dapat lahat. No? Sapagkat ito, kumpleto, sinasabi po ng Diyos kay Noe, no? Na kung saan ay his obedience was the fruit of his faith. So bunga ng kanyang pananampalataya ang kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Okay? So tayo, sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga na tayo po ay laging mag-ingat. Minsan kasi, kahit kamag-anak natin, minsan, no? Nakikita ho natin na hindi natin alam, tayo pala ay dinadaya na sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Sa ating mga mahal sa buhay minsan, mag-ingat po tayo. Kasi baka mamaya, no, naaliw tayo, pero ang ating tukulin sa Lord ay nawala na. Tama? So, kailangan po maging aware tayo. Kasi kaya nga po tayo ay tinuturuan ng Lord. May warning si Lord sa atin. At bukod doon, si Noe ay sumunod sa kautusan po ng ating Panginoon. Ganun din po dapat tayo. Kaya kung atin po talaga iniibig ang Diyos, dapat sumunod tayo sa utos ng Diyos. Okay? Iniibig ba natin si Lord? Amen. Amen. Iniibig natin si Lord. Kaya sabi po dito sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig natin si Lord, anong gawin natin? Sabi po dito ni Lord, if you love me, keep my commandments. Kung ako iniibig ninyo, sundin ninyo ang aking mga kautusan. Pag sinabi bang sundin with action yon? Di ba with action dapat? No? Pag sinabing sundin with action, no? Yung ating pananampalataya dapat sa Lord, with action yun. No? Hindi lang sa bibig, with action. May ginagawa ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya dito, sabi po dito ni Samuel, no, sa mga Israelites during the time, 1 Samuel chapter 15 verse 22,
And Samuel said, Hath the Lord as great delight his burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Tingnan niyo po. Masigit pa pala ang pagsunod kaysa handog. Amen? Mahalaga yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Mga kapatid, malinaw po yun. No? True faith produces obedience to God's Word. Okay? Kung tayo po ay nananampalataya, dapat may kasama yung gawa na atin pong pagsunod sa ating Panginoon. Katulad po ni Noe, malinaw po, Noah obeyed God's command. So ginawa po ni Noe na siya po ay gumawa ng daong. Now number 5, Noah was preacher of righteousness. Hindi lamang siyang gumawa, kundi siya din po ay preacher, nangangaral din po siya during the time. Ano kaya pangaral? Nangangaral siya nang sabi niya sa mga tao ay pumasok kayo sa daong o sa arko na aking ginawa sapagkat gugunawin na ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero tingnan niyo po mga kapatid, sinunod ba siya ng mga tao? Hindi. Tinutuya pa siya ng mga tao. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Parang sa panahon din natin ngayon. Di po ba? Ipangaral natin salita ng Diyos, baliwala sa mga tao. Walang talab. Di po ba? So, katulad din po noon. Kasi kapag ka talaga ang mundo matindi ng kasalanan, wala po talaga no? Hindi ho mangyayari po na ang mga tao po ay sumunod, makinig, no? Ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 5, basahin po natin mga kapatid. Okay? 2 Peter, sabi po dito, chapter 2, okay, verse 5, sabi po dito mga kapatid, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Tingnan niyo po, nangangaral na siya para maligtas ang mga taong iyon sa kamatayan. Ang gusto po ng Panginoon ay sila ay papasok sa daong. Pero hindi ho nangyari mga kapatid. Pinagtatawanan pa po siya. Tingnan niyo po, mga minamahal. Nung ginuna ng Diyos ang mundo sa pagitan ng baha, hindi naman agad-agad na ginunaw. Amen po? Kundi ang nangyari, pinagawa muna ng Panginoon, inanda muna niya ang daong, and then, binahaginan muna ng salita ng Diyos ang mga tao. In-inform sila, sinabihan sila. Di ba? Pero walang nangyari po sa mga taong yon. Okay? Kasi po, pagka talaga ay ang isang tao, puno na ng kasalanan, wala na po sa kanyang lasa ang salita ng Diyos. Kapag ka siya ay gumagawa ng kasalanan, sa araw-araw po niyang buhay na para bagang manhid na, hindi na niya pinapansin kung ano man, wala na po yan mga kapatid. Okay? Kahit man anong pangangaral yan, ng mga aral po ng Diyos, ang kanyang puso, wala na po, matigas na po, para bagang isang pusong bato. Matigas na po yan, mga kapatid. Okay? Maliban lamang kung siya po ay magsisi sa Lord. Amen? Magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya, tingnan niyo po, nung si David nagkasala, nagbalik loob ba sa Lord? Amen? Hindi niya pinabayaan nung nagkasala po si Haring David. Kaya sabi niya sa Psalms chapter 51, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away in thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation.
Tingnan niyo po. Kasi nawala na yung kanyang kagalakan sa paglilingkod sa Lord. Nawala na yung kagalakan sa pakikinig ng mga instruction ng Panginoon. Okay? Kaya sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Kahirap kaya na ikaw ay anak ng Diyos na wala ng kagalakan ng paglilingkod mo sa Lord. Amen po? Napakahirap. Okay? Sigurado po, pag wala ka ng kagalakan sa Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, yung paa mo para bagang napakabigat. Yung paa mo para bagang merong 20 kilos na bato o bakal na napakahirap humakbang papunta sa gawain ko ni Lord. Bakit? Kasi po, nawala na ang iyong kagalakan ng iyong kaligtasan sa paglilingkod sa Lord. Ang nawawala po ang kagalakan, hindi po ang kaligtasan. Amen? Okay? So malinaw po yun, mga kapatid, na nangaral po si Noe during the time. Okay? Kaya sabi ko dito sa Ezekiel chapter 3 verse 17, sabi po dito, Son of man, I have made thee a watchman. Sabi ng Panginoon dito kay Ezekiel, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth, and give them warning from me. Tingnan niyo po. Okay? Kaya ho, ginamit ng Panginoon si Ezekiel para ibahagi ang salita ng Diyos, magbigay ng warning galing po sa ating Panginoon. Kaya ang mga warning ito, hindi po ito galing sa akin, kundi galing sa Panginoon. Amen? Kay Lord po ito, mga kapatid. No? Tayo po ay inaayos ng ating Panginoon sa ating paglilingkod. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Kaya ang pangangaral po, wala yang kapanahunan o sa anumang kapanahunan. Anumang panahon, ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi dito, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke. No? Mahalaga ang rebuke, mga kapatid. Lahat tayo gusto nating ma-rebuke ng salita ng Diyos. Amen? Lahat tayo dapat. Okay? Mahalaga ang rebuke ng ating Panginoon. Exhort with all long suffering and doctrine. Malinaw po, mga minamahal. No? Pati doktrina ng Panginoon, ang kanya mga sinasabi, ang kanya mga utos, ay dapat po nating ibahagi, ipangaral sa mundo ito na atin pong ginagalawan. Kaya nga po, sa isang mga ngaral, inaayos po ni Lord ang buhay natin. Amen? Kasi, wala akong silbi ang ating pangaral kung ang sarili natin ay hindi ayaw sumunod sa ating Panginoon. Amen po? Kung hindi ayos yung ating buhay. Kailangan ayos muna ang buhay natin bago tayo magbahagi ng masalita ng ating Panginoon. Now, number 6. God preserved Noah through the flood. Tingnan niyo po, no? Pineserve po ni Lord si Noe at ang kanyang pamilya. Ilan po sila ang naligtas? 8. Okay? 8 po sila. Asawa ng kanyang 3 anak, siya at saka ang kanyang asawa. Okay? 8 po sila naligtas, mga kapatid. The flood demonstrated God's righteous judgment upon sin. Tingnan niyo po. Yet, God preserved Noah and his family in the ark. The ark is a beautiful picture of safety. Tingnan niyo po. And deliverance provided by God. Yung daong, yung ark po, mga kapatid, isa po yung lugar na para tayo ay safe. Amen? Katulad po ng church, pipicturein natin ang daong. Ganon din sa panahon natin ngayon ang church. Parang daong din ito ng Panginoon. No? Pagka tayo ay dito sa loob ng church, safe po ba tayo? Amen. Safe tayo kasi nandito ang aral ng Diyos. Amen?
nandito po ang presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, safe po tayo. Katulad po ng pinagawa niyang arko, mga kapatid, kay Noe. Okay? Na si Lord po ang siyang nag-provide. Okay? Kaya po, yung ating pinag-aralan kahapon sa Bible study, basahin po natin, napakaganda. Psalms chapter 46 verse 1. Ano sabi? God is our refuge. No, sabi po ni David, at saka naman siya lights and strength, a very present help in trouble. Tingnan niyo po, ang Diyos ay ating kanlungan o ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Tingnan niyo, mga kapatid. No? Malinaw po na ang Diyos siyang ating kanlungan. No? Hindi lamang kanlungan, kundi siyang ating tirahan. Okay? Sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano pa po? Siya din ang ating lakas. At siya po'y nandyan lagi upang tayo ay tulungan. No? Sa ating mga kabagabagan. Kaya po, ano man ang nangyari sa buhay po natin, huwag po tayo mag-trouble ang ating puso. Amen po? Sapagkat ang sabi po ni Lord, John chapter 14 verse 1. Ano sabi ni Lord? Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Manampalataya po tayo. Isang pananampalataya na buhay dapat. Hindi pananampalataya na para bagang patay na. No? Ang pananampalataya kasing patay, walang gawa po yun. Okay? Pero ang pananampalatayang buhay, may kasamang gawa sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Biro mo, siya ang ating kanlungan. Wala naman po tayo ibang kanlungan kundi si Lord eh. Amen po? Wala po, mga kapatid. Siya ang ating lakas at siya nandyan lagi sa ating mga paghihirap sa mundong ito. Siya po ang ating kaagapay sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 3 verse 20. Sabi dito, it's sometime were disobedient when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. So, malinaw po, ang naniniwala sa Lord. Ilan po naniniwala sa Lord? 8 lang. Tama? Oh. Ang lahat, naniniwala ho ba? Hindi. Kasi kung sila naniniwala din, hindi sana sila mabura sa mundo. Amen? Kaya 8 lang po ang naniniwala. Pero mo, napakaraming tao sa buong mundo. 8 lang ang naniniwala. Diba? Little flock lang sila. Amen? Konting-konti lang sila, mga kapatid. Sa panahon natin, ganun din. Ilan lang din po ang naniniwala sa Lord. Amen po? Ilan lang ang totoo at tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Nakakalungkot. Okay? Kaya sa atin bilang tunay at totoong mananampalataya, mga kapatid, wag po natin silang gayahin. Amen? Dapat tayo patuloy na magtiwala sa tunay at totoong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Sapagkat God is our refuge. God is our strength. Amen? God is our helper. Okay? Siya po ang tumutulong sa atin. Siya ang tagatulong sa atin sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga bigat ng buhay po natin o ng ating daladala sa buhay. God knows how to preserve His people, even in times of judgment and trials. Kaya po, napakaganda ang ginawa po ng Panginoon dito po kay Noe,
kasama po ang kanyang buong pamilya. Kaya po sa ating paglilingkod, napakasarap yung ating paglilingkod kasama ang buong pamilya. Amen po? Amen. Masarap po. No? Napakasarap na kasama natin ang ating buong pamilya. Mga minamahal. Okay? Pero ang paglilingkod, tandaan po natin, hindi po yan pinipilit. Amen po? Napakasarap ang paglilingkod na kusa. Amen? Bukas ang puso na maglingkod sa Panginoon. Bukas po ba ang puso natin na maglingkod sa Lord? Amen. Amen. No? Ang paglilingkod sa Lord, wala sa pilitan. Amen po? Dahil nakita ho natin, pangaral po ni Noe. Hindi naman pinilit ni Noe. Basta nangaral si Noe. Sapagkat sabi ng Biblia, si Noe ay preacher ng katwiran ng ating Panginoon. So malinaw po yun mga kapatid. Number 6, God preserved Noah through the flood. Okay? Nung bumaha, ilang araw umulan? 40 days and 40 nights. Binuksan ng Diyos ang lahat na lagusan ng tubig. Pinaulan niya ng 40 days and 40 nights. Di ba sa Manila, isang araw lang na ulan eh. Baha na. Lalo ng 40 days and 40 nights. Di ba? Sabi nga nila, ihi lang ng daga, baha na. Tingnan niyo po, mga kapatid. Tuloy-tuloy po yung ulan. Binuhos po ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po pinakamataas sa bundok. Bundok ng Everest. Hindi yung Everest sa sakyan ha. Yung bundok. Tingnan niyo po kung gaano kataas. Umapa pa po yung tubig doon. Tingnan niyo po. Nung ginuna ng Diyos ang mundo sa ilan ng baha, may nakaligtas po bang tao? Pa? Walang naligtas andun sa loob ng daog. Pero yung sa labas, naligtas po ba? Lahat po was out. Kaya tingnan nyo po, pagka tayo nag-araro sa bundok, minsan may mga shells. Kasi naapawan po yung lahat ng mga bundok. Pati pong Everest na yan, napakataas. Noong ginuna ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Wala ka po talagang mapatungan na kung anong mga puno. Can you imagine that, mga kapatid? No? Sa ilog nga lang eh. Diba? O, malulunod na nga tayo. Lalo na pa kaya yun, ang buong mundo, ginuna po ni Lord. Okay? So, ang tanong, natupad po ba ang pangako ng Diyos? Natupad po ba ang parusa ng Diyos? Amen. Yes! Tinupad po ng ating Panginoon. Kasi tapat po siya sa kanyang mga pangako. Pag sinabi ni Lord na iligtas tayo, tutuparin po ba ni Lord? Yes! Tutuparin ni Lord ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay po sa atin. Pagka sinabi ba ni Lord, pagpalain tayo ni Lord, tutuparin ni Lord? Amen. Yes! Tutuparin po yan ni Lord. Ang lahat ng mga pangako, mga kapatid, tutuparin po yan ng Panginoon sapagkat ang Diyos, tandaan po natin, Diyos na hindi nagsisinungaling. Kaya po ang kaligtasang eternal, totoo po yan, mga kapatid. Hindi po yan haka-haka. Totoo po yan sapagkat ang sabi po dito sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Hindi o nagsisinungaling ang Diyos sa pag-asa ng buhay ng walang hanggan. Darating po yan, mga kapatid, sa ating buhay. Okay? Yung actual na pagligtas na sa atin ng ating Panginoon. Na makasama po tayo sa langit. Okay? Number 7, Noah worship God after deliverance. Ang kagandahan po nito, natapos po yung baha, no? Mga kapatid, ay
na stranded yung daong. No? Saan pong bundok siya na stranded? Mount of Arayat. Arayat ba? Hindi, Ararat po. Hindi ho Arayat, Pampanga. Mount of Ararat. Okay? Kaya po, talaga hong napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat hindi naman niya agad pinarusahan kundi binigyan pa niya ng pagkakataon yung mga tao. Ganon din po sa atin ngayon. Ang mga tao ngayon may pagkakataon pa. Kaya sabi nga, habang buhay ay may habang buhay ay may ano po? Pagsunod. At pag-asa, siyempre. Kasama po yung pag-asa. Okay? So, malinaw po mga kapatid, na dito ho ay makita ho natin yung response naman, no, ni Noe. After na siya niligtas ng Diyos, anong ginawa niya? Sumamba siya sa Lord. Di po ba? Sumamba siya, nagbigay siya ng karangalan sa Lord. Binigyan niya ng pugay, pasasalamat ng Diyos. Okay? Sa atin po ba, pagka naging matagumpay ang mga hilingin natin si Lord, nagpapasalamat tayo sa Lord? Eh, dapat magpasalamat tayo sa Lord, di po ba? Lord, salamat po dahil binigay niyo po sa akin to. Salamat po, Lord, sa lupa na binigay mo. Di ba? Salamat, Lord, sa trabaho na binigay mo. Tama? Salamat, Lord, sa negosyo na binigay mo, Lord. Totoo po yun. Pasalamatan natin si Lord. Amen po? Salamat po, Lord, sa lahat-lahat na mga bagay na pinagkalyo po. Salamat po, Lord, sa mga trials. Baka pag trials na, ay, ayaw po, Lord. Diba? Kasi maraming tao ayaw ng trials. Hindi nila alam, diyan sila minomold ni Lord. Amen? Diyan sila pinapatatag ng Panginoon. Okay? Kaya pag may trials, tanggapin na natin. Tama? Tanggapin natin, ipagkatiwala sa Lord. No? Parang ganun lang yan. Pag may nagbigay, kunin mo, tapos ibigay mo rin sa Lord. Okay? So malinaw po mga kapatid. Kaya mahalaga yung ating pagsamba. Kaya nga utos ni Lord. God is a spirit. John chapter 4 verse 24. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, ang tunay na mananamba ay sambahin Siya sa Espiritu at katotohanan. Malinaw po, God's blessings and deliverance should lead us to gratitude and worship. Kaya dapat lahat na blessing ni Lord yan, lahat sa buhay po natin, atin po ipagpasalamat, atin pong bigyan ng karangalan, kaluwalhatian po ang ating Panginoon, mga minamahal. Next, panghuli. Panghuli na po tayo. Number 8. God established His covenant with Noah. Ano po ba ang covenant ng Diyos kay Noah? Genesis chapter 9 verse 11 up to verse 13. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. So, merong covenant po. No? After the flood, God established His covenant and gave the rainbow. Kita niyo rainbow? Bahaghari. Yan pong covenant nila as a sign of His promise. The rainbow reminds us of God's faithfulness and mercy. No? Kaya ho, pag nakita natin ang baghari, nagpapatunay lang po yan ng katapatan ng Diyos at ang kanyang kaawaan. No? Katapatan po ni Lord. Doon po sa kanyang mga pangako. Ginawa niya ang kanyang pangako, mga kapatid, at sabi niya ay hindi na niya gugunawin sa sunod ang mundo sa pagitan ng baha. Saan naman niya gugunawin? Sa apoy. Tingnan niyo po.
Kaya po, mga kapatid, nawa ay makita ho natin na napakahalaga. Ito ang buhay po ni Noe na ating masalamin sa ating mga buhay na dapat po tayo ay patuloy po na maging tapat at sumunod sa nais at utos po ng ating Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. So, tapat po si Lord sa kanya pong mga pangako. Kaya ang kanyang pangako, mga kapatid, hindi po yan mapapako, kundi yun po ay magaganap at mangyayari po ayon sa kanyang panahon, sa kanyang oras, ayon sa kanyang kalooban, kung kailan magaganap ang mga bagay na yan. Kaya, ano po ang lesson po dito? No? Kita ho natin, Noah found grace, Noah walked with God, Noah believed God's word, Noah obeyed God's command, Noah preached righteousness, God preserved Noah. Noah worshiped God, God kept His commandment. So, ito po, dapat paniwalaan natin ito at patuloy po nating panghawakan sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid. Noah's life teaches that God's grace enables His people to believe His word, obey His commands, remain faithful in difficult times, and trust Him for preservation and deliverance. Muli po ang ating Panginoon, nawa sa Diyos ang lahat ng karangalan at kalatian sa ating mga buhay. Tayong lahat po itumayo, mga kapatid.